Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin, mga kapatid. Amen. Meron pa tayong na lalabing 1 minute. Okay, at welcome po tayong lahat sa UPC Santa Cruz Ministries. Yan. At naway matulungan namin kayo sa patungkol sa mga salita ng Diyos. Okay, so 8:30 na, purihin ang Panginoon. Pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos sa pribilehiyo pinagkakalob niya sa atin. Tayo po ay pinagkalooban niya ng pag-iingat, kanyang gabay at pangunguna. Laging nariyan. Kaya bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos ay tayo po ay maglilingkod. Yan ang pinakamagandang response, mga kapatid, sa Diyos, ang paglingkuran siya. Amen. Dahil sagana na ang Panginoon sa pasasalamat na nagmumula sa labi. Sadyang ganyan naman ang mga tao. Ngunit tayo, ang pinakamagandang response na may bibigay natin sa Diyos ay ang paglilingkod sa Kanya. Okay, salamat sa Panginoon sa oras na ito at dalangin ko po na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, para sa ating patuloy na pag-aaral, mga kapatid, dalangin ko rin at hiling na samahan niyo ako manalangin. Tayo po ay magpipray sa gabing ito sapagkat walang sino man po ang makakaunawa ng salita ng Panginoon nang walang gabay ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya dumulog po tayo sa Panginoon, saan man kayo ngayon, sa sopa man, sa higaan man. Sana tayo naka-prepare din. Dalangin ko na dumulog tayo sa Diyos upang maunawaan natin ang naisiparating ng Panginoon sa ating pagtatapos. So, may I invite you now, mga kapatid, to come before the Lord in prayer. Hallelujah, dumulog tayo sa Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nag-iisang Diyos na mapagpala sa lahat. Panginoong Jesucristo, Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa maghapon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon. Nariyan ka lagi na sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, kagalakan namin na makipagkaisa sa gawain sa iyo, Lord, sapagkat gusto namin ikaw na mapaglingkuran at ayaw naming mawala sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, Lord, sa aming pagdulog, dalangin din namin ang iyong pagbasbas
Linisin mo, Panginoon, ang aming mga sisidlan upang ang mga salita mo, ang direksyon mo, Panginoon, ay manahan sa aming mga buhay, Lord. Pagpalain mo po ang gawain na ito, Lord. Pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak. Lord, lukuban mo ng pag-iingat ang mga makakasama namin sa pag-aaral. Panginoong Diyos, ilayo mo sila sa kapahamakan. Anumang distraction, Lord, spiritually ay sinasaway namin sa pangalan mo, Jesus, Lord. Binibigyan namin laya ang pagkilos mo, Lord. Dalangin ko ang pagkilos mo sa bawat lugar ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Nasaan man sila, ang dalangin ko ang iyong Espiritu na magbibigay ng kaliwanagan, kagalakan, at kalakasan, Panginoong Diyos. Habang kami po ay nakikinig at nag-aaral, Lord. Igawad mo ito sa kanilang buhay, dagdag ng karunungan at kaalaman, at kaunawaan na away patuloy mong pagkaloob. Na tunay ngang maging mananampalataya po ang bawat isa po sa amin, sa iyong pangalan, sa iyong kalooban, at sa iyong magandang plano, Panginoong Diyos. Lord, purihin ka sa gabing ito. Lord, dalangin namin ng tagumpay sa iyong gawain para sa kapurihan mo at sa tagumpay din ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, Panginoong Diyos, umaasa, Lord God, na patuloy kang gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa gabing ito dito sa Pilipinas ay September 8, 2022. Tayo po ay nasa Study and Grow. So every Thursday, simula nung nagsimulang pandemic, ay nagkaroon tayo ng ganitong pag-aaral. Iba naman yung Tuesday mana. Okay, so pag Thursday, kagaya nito ay Study and Grow, mga kapatid, dahil yan po ay ating responsibilidad. Ang Diyos ay gusto po tayong lumago lahat tayo. Ngunit ang paglago, mga kapatid, ay tinitignan din ng Diyos kung gusto natin. Kaya ang Biblia ay nagbibilin na we need to study. Okay? Ang pag-aaral, pagsasaliksik, mga kapatid, ay nasa ating mga kamay, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, sabi ng unang leader ng church na si Pedro ay sabi niya, grow in grace. Kaya ang ating pag-aaral ay study and grow. Because we are not studying for nothing, mga kapatid. Hindi tayo dumadalo lang para dumalo lang. Okay, we are studying to grow, mga kapatid. Amen. Dahil titigil lang tayong mag-aaral kapag wala na tayo, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya habang buhay pa tayo, ipakita natin sa Diyos na gusto nating lumago, sapagkat ang malugong Kristiyano ay mabungang Kristiyano. Amen. At ang Kristiyano na maraming alam sa kalooban ng Panginoon ay nagagamit ng Panginoon. Okay, kaya naway lumago tayo at matuto tayong lahat, mga kapatid. Amen. Sa kapurihan ng ating Panginoon. So under ng Study and Grow, mga kapatid, ay ang ating series na titles of God's People in the Bible. So, pinag-aaralan natin itong mga titulo ng mga naunang mananampalataya sa Biblia sapagkat napakahalaga nito upang magampanan natin na kagaya nila nung una ay nagampanan nila ang kanilang pagka mananampalataya sapagkat alam nila yung titulo nila. Kaya napakahalaga na alam natin ang titulo natin upang magampanan din natin ang pagiging mananampalataya sa mga huling araw o sa henerasyon na ito, mga kapatid. Dahil
wala po tayong ibang magandang reference o basihan kung hindi yung mga naunang mananampalataya. Kaya titignan natin sa Biblia ang mga titulo ng mga bayan ng Panginoon, mga tao ng Diyos, upang tayo po ay maliwanagan na, o nga no, yun din pala yung titulo natin. Sapagkat ang titulo po ay napakarami niyan, pwedeng marami. So, pwedeng anak ka, pwedeng tatay ka, pwedeng trabahador ka, at nailulugar mo yun at nagagamit mo yung mga titulong yun sa tamang pagkakataon. Kaya sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ganun din. May mga titulo tayo na upang alam din natin ang ating function sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon at dalangin ko na naway itong pag-aaral natin ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Amen. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay nasa panglimang title na po tayo at dito po yung conclusion ng panglimang title. Okay? Yung tinatawag na bride. Okay? Tayo po ay natatagurian din na kasintahang babae. Okay? Minsan ay parang asawa, ganun din. Ngunit ang Diyos ay gumagamit ang salita ng Panginoon, gumagamit ng mga bagay na yan upang may paunawa din sa atin, hindi lang yung titulo natin. Kung hindi, kung gaano tayo kahalaga sa kanyang paningin, mga kapatid. Amen. So, sa ating titles of God's people in the Bible, pang 34 na, mga kapatid, 34th session natin. So, dito na tayo sa conclusion, mga kapatid, ng bride. Okay, so ang text natin ay masumpungan sa Revelations chapter 19. Dahil doon sa Revelation ay tumutukoy sa sa magaganap. Okay? Propesiya o magaganap sa panghinaharap, mga kapatid. Okay, sa Revelations 19, meron pong isang napakaganda. Very momentous occasion, mga kapatid, na we need to be excited about, mga kapatid. At ito po yun, mga kapatid. Let me read. Revelations 19 verse 7. Sabi dito, "Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come." Okay? Ang Lamb ay walang iba, ang Panginoon din. Yun din ang kanyang titulo, mga kapatid. Panginoong Isus. "And His wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed with fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. And He said unto me, Write." So, ito ang bilin ng anghel kay John the Beloved, mga kapatid. Isulat daw, "Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And He said unto me, These are the true sayings of God." Kaya mapalad daw ang mga kabilang sa kasalang ito, mga kapatid. Okay, na yan ay pinag-aaralan natin, mga kapatid, na pag sinabing marriage ay pagsasama, di ba? Sa mundong ito, pagsasama ng lalaki at babae. Officially, sila ay iisa na. Okay, kaya yang magaganap na yan, mga kapatid, ang kasintahang lalaki at ang kasintahang babae ay magsasama na, mga kapatid. Union, mga kapatid. Pagsasama, pagiging isa, mga kapatid. At ang tinutukoy natin ay yung buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So,
bilang pagsinta sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagdating ni Jesucristo, mga kapatid, na tunay ngang siya yung nangligaw sa atin, mga kapatid, dahil pinakita niya ang kabutihan hanggang ngayon, mga kapatid, salamat sa Panginoon, upang tanggapin natin ang kanyang panawagan. At nung sinagot natin siya, mga kapatid, bilang kasintahan, sabi nga ng epistle ng John, sabi doon ay, we love Him because He first loved us. So, actually talaga, hindi natin minahal ang Panginoon dahil punong-puno tayo ng pag-ibig at inibig natin siya. Hindi natin siya nahanap, mga kapatid. Siya yung humanap sa atin. At siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya nga hanggang ngayon, marami pa rin siyang nililigawan na dalangin natin na sila din naman ay maliwanagan na makita ang pag-ibig ng Diyos upang makasama natin silang maglilingkod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya nung sinagot natin siya, nanampalatay tayo sa Kanya, nagsisi tayo, mga kapatid. Amen, tayo na bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa tubig, bilang kapanganakan sa Kanyang kaharian. Amen, tinanggap ang Kanyang Espiritu Santo at ngayon ay nagpapatuloy, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Yan po ay paghahanda natin. Okay? At under this, mga kapatid, nating pag-aaral, ay napag-usapan din natin yung, siyempre may relasyon na tayo sa Panginoon. Dahil ito yung pinakamalalim na relasyon na may aalok ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil nung una, ang relasyon na binigay niya, ay makikita din natin sa Bible na pag-aralan natin dito. Isang title natin ay servant. Pero mababaw lang yun pag hanggang doon lang yung relasyon natin sa Panginoon, servant. And then sabi niya, naging friend. And then children. Yan, palalim ng palalim, mga kapatid. And now, itong bride na magiging wife, mga kapatid. Amen. So, ang Diyos ay makikita natin na kung gaano siya ka-interest, hallelujah, sa itong progressive na relasyon na pwede palang mangyari sa Panginoon at sa kagaya po natin. Salamat sa Panginoon. Kaya sana makita po natin yan kung gaano siya ka-interesado na lumalim ang relasyon niya sa atin. Amen. At naway magkaroon tayo ng ganun ding pakiramdam sa Panginoon sapagkat wala nang ibang magmamahal sa atin at uunawa kagaya ng pangunawa at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon na naintindihan natin ang relasyon natin sa Kanya, naging kabilang tayo ng church, mga kapatid. Okay, so pag may relasyon na, we want to maintain this relation, mga kapatid. Kaya gusto ring makita ng Panginoon sa atin kung willing tayo sa relasyon na ino-offer niya, mga kapatid. Dahil siya po ay pangwalang hanggan ang gusto niyang relasyon. Okay, kaya upon responding to that, mga kapatid, na ibang klaseng pag-ibig ito habang buhay, amen, grabing pagmamahal at pangunawa sa atin, na iintindihan natin na talagang gagawin din natin yung magagawa natin, manatili lang tayo sa relasyon na ito. Kaya napag-aralan natin yung ways to please God. Kasi hindi porket may relasyon na tayo sa Kanya, hindi na tayo magiging pleasing. Kailangan pa rin nating maging pleasing, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga tayo patuloy na naglilingkod para ipakita natin sa Kanya na we are taking care of ourselves, na manatilit maging lovable pa rin sa Kanyang paningin, mga kapatid. Okay? At napag-aralan din natin sa part na ito yung mga bagay na nakaka-displease sa Panginoon. Kaya kapag naintindihan mo ito, kung gaano kahalagang relasyon natin sa Panginoon, gagawin mo talaga yung magagawa mo eh. Okay? Siguro may mga asawa dito na iintindihan nyo ako, mga kapatid.
Lalo pag nakachamba ka ng magandang mapapangasawa, mga kapatid, nako, ingatan mo na yun. Maganda na, mayaman pa. Ingatan mo na yung relasyon na yun dahil hindi lahat ng relasyon po ay talagang habang buhay dito sa mundong ito. Kaya kumbaga ito, mga kapatid, atin-atin lang ito. Kumbaga, nakachamba na tayo ng manliligaw, mga kapatid, na talagang hindi lang pogi ang Panginoon, hindi lang siya mabait, mga kapatid, hindi lang siya mayaman, kung hindi, ang relasyon ay talagang, mga kapatid, pang walang hanggan, mga kapatid. Sana, ingatan natin ito. Ito po yung isang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Ang totoo, biniyayaan tayo ng Diyos ng mga pamilya, relasyon. We're talking about relationship. Pero ang totoo, ang masakit, minsan, sana lahat ng part ng pamilya natin ay ligtas, pero minsan, hindi lahat. Naiintindihan po itong pinag-uusapan natin. Okay, kaya sana, mga kapatid, tulungan po natin ang ating mga sarili na makafocus tayo sa ating Panginoon na nag-o-offer, mga kapatid, ng relasyon at kung naintindihan mo ito ay pagyamanin mo ito, gawin mo yung magagawa mo. Gawin natin yung magagawa natin para lalo pang lumalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin at lumalim din tayo sa Diyos upang anuman ang mangyaring pagsubok, amen, at least magkarelasyon pa rin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan alam natin yung gusto niya at yung ayaw niya. Kasi pag gagawin mo yung gusto niya, gagawin mo din yung ayaw niya, mga kapatid, magulo po yun. Magulo yun. Ito may mga asawa, naiintindihan po nila ako. Okay? Iluto mo yung paboritong kanin. Pero iluto mo rin yung ayaw na ulam. Mga kapatid, huwag kang umasa na nakangiti kayo sa pagkainan dahil meron kang ginawa na gusto niya at may ginawa kang ayaw niya. Okay, so natapos na tayo doon, mga kapatid. Dito na tayo sa conclusion, mga kapatid. Okay, so sa gabing ito, sa conclusion ay gusto ko pong ipakita ang kahalagahan ng paghahanda. Okay? At pagiging handa. Kaya nga, habang may pagkakataon, sabi ko, gawin natin yung magagawa natin. Okay? Dahil sabi din ng Biblia, mga kapatid, may nabanggit po ang Bible na pagkatapos kasi ng kamatayan natin ay paghuhukom. Okay? Sa Hebrews. Okay? It is appointed unto man once to die and after this the judgment. So, after our death, wala nang paghahanda o wala na tayong magagawa para sa relasyon natin sa Panginoon at wala na tayong magagawa na sagutin natin ang Panginoon. So, ngayon habang nabubuhay, mga kapatid, kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, na ang daming pagsubok ang duman sa atin at narito pa rin tayo, mga kapatid, salamat sa Panginoon. We are now on the fading pandemic, mga kapatid, at nandito pa rin tayo. So, gagawin natin ang magagawa natin upang manatiling, mga kapatid, matibay sa relasyon natin sa Panginoon. Dahil yan yung pinakamahalaga na part sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga nila is, ang makakapagligtas talaga sa tao ay ang relasyon niya sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, dito tayo sa conclusion, mga kapatid. Amen. Dahil kailangan lagi po tayong handa. Dahil meron tayong mga matatalakay dito na babalik po ang susurpresahin tayo ng kasintahang lalaki. Kung alam sana natin kung kailan, kaya nga minsan nagtataka ako sa mga matatalinong tao, alam nila kung kailan babalik si Jesus Christ. Maraming tao matatalino, hindi tayo nabiyayaan ng ganun eh. Hindi ko po alam kung kailan siya babalik. Kasi kung alam ko kung kailan, hindi muna siguro ako maglilingkod sa Panginoon. Yun yung problema, hindi natin alam. Pangalawa,
Hindi ko rin alam kung kailan ako mamamatay. Kaya, sabi kanina, di ba, pagkatapos ng kamatayan ay judgment. Kaya, kailangan handa tayo. Dahil yung dalawang yan ay hindi nagpapaalam, mga kapatid. Ang kamatayan at ang pagbabalik ng Panginoon. So, ready or not, mga kapatid, kung pwede nyo lang tanungin yung mga namatay, hindi nila alam Yung iba nagulat na lang sila Yung iba naman, gusto na talaga nilang mamatay dahil meron silang malalang karamdaman. So, mga kapatid, kaya ang paghahanda po, kaya pag may mga taong nag-i-encourage sa inyo na maglingkod sa Panginoon, huwag kayong magagalit sa kanila dahil hindi nila nililigtas yung sarili nila. Nakikita nila kayo, mga kapatid. Kung may mga taong nagtuturo sa inyo, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa kanila dahil hindi po ako nagtuturo para sa kaligtasan ng kaluluwa ko, mga kapatid. Amen. Makipagkaisa po tayo, okay? Patungkol sa kaligtasan. Dahil kung tatanungin nyo ang Diyos, tatanungin nyo ang mga pastor, kung pwede lang namin iligtas ang mga tao lahat, mga kapatid kung pwede lang. Pero meron nga tayong mga desisyon, mga kapatid. Kaya minsan kahit pinipilit namin kayo, minsan lumalabas kaming kalaban ninyo, minsan istorbo, kontra sa kagustuhan ninyo. Pero sana maliwanagan po tayo na habang may pagkakataon pa kasi, ginigising namin kayo sa katotohanan upang kilalanin itong pinag-iingatan at relasyon na hindi mai-offer ninuman sa isang tao kung hindi ang ating Panginoon. Sa kinadami-dami ng creation, mga kapatid, tayo lamang po ang inoferan ng Panginoon ng ganito. Kaya samantalahin po natin, amen, ang biyaya at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So bakit tayo kailangang maging handa? Dahil ang pagbabalik niya ay sorpresa. Sa panahon na hindi natin alam. Mismo sa bibig ng Panginoon, mga kapatid, mismo nagparinig na siya Nagpaparinig ng Panginoon sa Biblia, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 25, verse 1 to 13, basahin ko po, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ mismo yung babalik, sabi niya, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom." Okay? "And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried," ayan, ito yung isang tukso sa atin baka matagal pa naman Kaya nagbabackslide yung mga nagbabackslide. Kaya hindi pa committed yung mga hindi committed. Kaya madadamot pa yung madadamot kasi hindi pa naman babalik si Lord Okay? At makasarili pa yung ilan dahil hindi pa naman siya babalik. Because of this, mga kapatid, tempting na parang delay. Okay? Habang siya po ay wala pa, mga kapatid. Kaya ang kaunawaan ng iba ay baka matagtatagal pa siya. So they all slumbered and slept. Kaya nga salamat sa Panginoon, no? Mag-aaral tayo kahit gabi. Nakikita ng Diyos yan, kapatid. Okay? Habang ang ilan ay natutulog, magpapahinga tayo po yung nag-aaral. Nakikita ng Diyos yan, kaya pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. At naway mapaluguran natin siya. So ituloy natin. Verse 6, "And at midnight, okay, there was a cry made, Behold, the bridegroom comes. Go ye out to meet him." Tingnan ninyo yung mga palatandaan na binibigay ng Panginoon. Okay? Yung sinasabi nating marriage kanina si Revelation, ito po parang ganun, no? Pero dito, mga kapatid, may mga clue. Okay? Kaya may ginamit ang Panginoon dito ng mga taong handa at mga taong hindi nakahanda. Okay. So tulungan tayo ng Panginoon.
And all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. Okay? But the wise answered, siyempre, magulangan mo ba yung marunong? Saying, Not so, lest there be not enough for us and for you. Sabi niya, But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Parang yan yung nababasa natin sa Proverbs, mga kapatid, na buy the truth and sell it not. Okay, tuloy natin mga kapatid. And while they went to buy, the bridegroom came. Siguro matagal pa naman, kaya sige, ngayon pa lang tayo pupunta. Sige. Samantalang yung iba dito ay nakahanda, mga kapatid. And they that were ready. If you have your Bibles with you, kung Bible mo yan, mga kapatid, guhitan mo yan. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Ang nakapasok lamang po, mga kapatid, sa kaharian ay yung mga nakahanda. Pare-pareho silang virgins, pure. Pare-pareho silang may lampara, mga kapatid. Okay? Pare-pareho silang naghihintay ng isang kasintahan. Pare-pareho sila. Ang pagkakaiba lang nila, yung iba ay hindi nakahanda at yung nakapasok po ay nakahanda. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Pag may mga kamag-anak kayo, kakilala kayo na dati nang nakakilala sa Panginoon, paalalahanan po natin sila. Dahil ang nakapasok lang yung mga nakahanda, mga kapatid. So ituloy po natin itong parable na sinasabi ng Panginoon. Okay? Verse number 11, Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. Okay? Hindi na kasintahan yung tawag nila, Lord na, mga kapatid, no? Kunti-kunti nang lumilinaw. Okay? Ngunit sumagot ang Panginoon, but he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Yan yung pinakamasakit na maririnig natin sa Panginoon. Yung hindi niya tayo kilala, mga kapatid. Okay lang pag sinabi yan ng mga ibang tao, pero pag si Lord nagsabi niyan, mga kapatid, nako, putol na yung pag-asa, putol na yung kinabukasan, putol na yung magandang buhay. Pag ang response ng Panginoon ay hindi kita kilala. So habang kilala pa tayo ng Panginoon, habang may ugnayan pa tayo sa Diyos, habang nabubuhay pa tayo sa panahon ng biyaya, mga kapatid, samantalay natin. Dahil sabi niya, finally in verse 13, Watch therefore. Ito hindi na parable ito. Yung kanina parable. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. Yan yung sinasabi ko po, hindi natin alam kung kailan. Hindi. Kaya naniniwala ako sa bersikulong ito kasi ako hindi ko din talaga alam kung kailan. Kaya ginagawa po natin yung magagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil wala pong nakakaalam. Kaya mga ginagamit niyang mga dito sa parable niya, mga kapatid, kasalan, midnight, mga kapatid, wala pong ganon. Inaasahan mo, ang kasal ay umaga, di ba? Karamihan, para pagkatapos ng kasal, reception, tanghalian, di ba? yun yung mga isipan natin, mga kapatid. Pero ang totoo, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon ito, amen, kinukondisyon niya na yung mind ng mga mananampalataya natin na sadya talagang sa mga panahon na hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Diniretso niya na, mga kapatid. Diretso na, hindi na parable yung verse 13, mga kapatid. Sabi niya, Watch therefore, for ye know not. Walang nakakaalam sa atin, nor the day, nor the hour, wherein the Son of Man comes. Okay, kaya ako po'y tuwang-tuwa sa mga taong nagsasabi ganito, ang pagdating ng Panginoon. Okay? Hindi, ganito ang pagdating ng Panginoon. Okay.
Kaya hindi na ako nag-i-involve doon dahil ang sabi ng Panginoon, wala talaga eh. Walang nakakaalam. Kaya sorpresa na lang. Ang maganda, maging handa tayo dahil ang sinabi ng bersikulo mga kapatid, ang nakapasok lang doon ay yung mga handa. Ito po ay pag-uusap na parang isang general na pag-uusap na lahat naman ng tao tumatawag kay Jesus Christ, karamihan. May mga banal na aklat, mga kapatid. Gagaya din ito. 10 virgins, pure, malinis. May mga lampara. At hinihintay nila ang iisang kasintang lalaki. Ang mundo ay ganyan din ngayon. Lahat ng relihiyon ay umaasa kay Jesucristo at ililigtas ng Panginoon. Pero ang nakapasok lang, mga kapatid, ang pagkakaiba lang ng nakapasok sa hindi nakapasok ay nakahanda yung nakapasok. In verse number 10. Okay? Please, yan nawang laging magpaalala sa atin. Pag nakakaramdam tayo ng katamaran, amen, isulat mo yung bersikulo na yun, ilagay mo sa tapat ng sa kisame mo kung saan ka natutulog. Pag nakaramdam ka ng panglalamig, sana makita mo ang makakapasok lang ay nakahanda. Yan nawa ang magbigay sa atin ng fuel, mga kapatid, na magpatuloy na kung hindi ka maghahanda, sabi mo sa sarili mo, hindi ka makakapasok. Kaya nga lagi tayo nag-i-involve, mga kapatid, sa gawain dahil alam natin, isang araw, babalikan tayo ng mabuting Panginoon. Kaya napakahalaga ng paghahanda, mga kapatid. At itong pangyayaring ito ay hindi yung matagal, mga kapatid. Pagbalik niya, makakagawa ka ng paraan, mga kapatid. O, Pastor, tumunog na yung i-baptize mo na si nanay ko, tatay ko, tignan natin kung gaano kabilis. Baka mamaya, yung magbabaptize sa'yo, wala na. Kasi tingnan nyo, sa Biblia, mga kapatid, tinuturoan yung church sa pagbabalik ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52. Ano ba ito? Mga isang oras ba ito? Pag mga ganon, pwede pa, Pwede pa tayo makapag-Bible study ng 20 minutes para pwede pa tayo mag-baptize ng mga tao, Pero tingnan natin, ano bang sabi ng Bible? Sabi ng 1 Corinthians 15:51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. He is addressing to the church, hindi sa lahat ng tao, sa church. Kaya nga sarap talaga maging part of the church, mga kapatid. But we shall be all changed. Okay? Hindi lahat mamamatay, pero sigurado lahat mababago. Ay, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. In a moment. Paano ba kabilis yung in a moment, sabi niya? Sabi ni Paul, in a twinkling of an eye. Ganun lang pala. Ganun lang, Kisap mata. Sayang, akala ko, pagbalik ng Panginoon, mayroon pang 1 hour, 2 hours na. Pwede pang mag-Bible study, pwede pang tawagin yung mga mahal sa buhay. Nandyan na ang Panginoon. Hindi pala. Kaya nga napakahalaga ng paghahanda. Amen. Dahil ganun kabilis. Okay? In a moment, mga kapatid, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito po yung pagbabalik ng Panginoon. Kung sana, pagbalik ko dyan, sabi ng Panginoon, meron pa tayong matitirang mga 5 hours. Wow, di ba? Sana, Di ba? Ang ganda pag ganun. Ganda. Dahil yung mga backslider, mga mahal natin sa buhay, pwede pa natin silang tawagan, pwede pa natin silang puntahan, mga kapatid. To set things right, mga kapatid, Pero nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nga, kailangan maging handa po tayo dahil pagdating ng Panginoon, kisap mata lang. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Okay? Kaya kailangan ng
paghahanda po, mga kapatid. Kahabagan tayo ng Panginoon. Ba't ganun kabilis naman? Ano? Gaano ba kahaba yung buhay na ibinuhay natin sa mundong ito para hindi natin pahalagahan ang paghahanda kasi? Di ba? Pag pupunta tayo sa trabaho, mag-apply pa lang, handang-handa, mga kapatid. School, mga kapatid. Bago pang damit. 6:00, nandun na. May baon. Pag sinabi ng teacher, bibili tayo ng electric fan. Sige ma'am, akin na po yun. Unahan pa, mga nanay, mga nanay na konsentidor. Amin na yun. Kahit hindi kailangan yung TV, lagyan kayo natin dito ng flat screen, ma'am. So, pabida tayo, no? Sa kung saan-saan. Pagpatungkol sa commitment natin sa paghahanda ng future. Kailangan mo kasi mag-aral maigi. At kapag ikaw ay nakapagtrabaho, magkakaroon ka ng magandang trabaho at magandang kita, susuportahan mo ang pamilya mo. Yan yung pangsilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Tandaan natin, namamatay din yung nag-aaral. Namamatay din yung nagtatrabaho. Namamatay din yung maraming pera. Si Michael Jackson nga, daming gamot, namatay. Na-overdose sa gamot, mga kapatid. Ang totoo, ang buhay ay hindi natin mahahanap dyan. Kaya wag nating pag-aksayahan masyado ng panahon. Yes, salamat kung nabiyayaan kayo ng magandang paaralan, ng pag-aaral, trabaho. Pero sana wag natin aksayahin ang paghahanda dahil isang ganyan lang yan. Ganon kabilis, mga kapatid. Kisap mata. Okay? Pag mag-apply ng trabaho, talaga, mga kapatid, handang-handa. Okay? Ayaw mali. Lalo na nung naaprubahan na, mga kapatid. Kaya nga, pastor, hindi muna kami makapunta kasi paunang pasok namin sa trabaho, kailangan magpakitang gilas. At pag nawala itong trabaho, pastor, wala na. Susuporta sa pamilya natin. Tapos biglang darating ang Panginoon, mga kapatid. Nakakalungkot. Ganun kabilis. At doon mo na sabihin, hindi, bali, Panginoon, gusto ko naman talagang maligtas. Alam mo yan. Okay? Kaya lang wala talaga akong time sa iyo. Hindi pa pwede yun. Pag gusto mo talagang maligtas at mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, gagawa ka ng paraan. Lagi na, mga kapatid. Nasubukan ko rin naman, nagtrabaho minsan naaabutan ako ng Sunday. Night shift nga ako. Awa ng Diyos, hindi pa ako natulog sa gawain. Kaya naiinis ako pag may mga natutulog May nagsimba dito noon, taga-kabilang simbahan. Pinabalik ko Sabi ko, walang natutulog dito. Santa Cruz. Talagang, doon ka na lang matulog. Baka dumating si Lord, baka kapatid. Nasa church ka nga, natutulog ka naman. At least nasa church. Pero sabi ng kaaway, at least tulog. Gumagawa ako ng paraan, mga kapatid. Inaantok ako, naka-night shift. Kinukurot ko yung legs ko. Kinukurot ko para magising ako. Pinapakita ko rin talaga sa Diyos. Gusto ko talaga. Hindi lang ako nandoon. Aktibo ako doon. Tandaan niyo hindi lang tayo nasa loob ng church. We need to be active. Naituro ko nga dito yung behavior in the house of God. Dahil yun ay bilin ni Pablo kay Timoteo na tayo dapat maturuan din naman na may tamang behavior sa lahat ng lugar, lalong-lalo na sa tahanan ng Panginoon. Ito yung church, mga kapatid. Kahabagan tayo ng Panginoon. Pag inaantok pa rin ako, mga kapatid, pupunta ako sa CR, maghihilamos ako doon. Because I don't want to miss the opportunity to prepare my soul, mga kapatid. Dahil hindi ko alam kung kailan babalik ang Panginoon, mga kapatid. Kahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ganun kabilis, kaya habang may panahon, gumawa tayo ng paraan na makapaglilingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid.
Ha? Mabilis. Sabi dito pa mga kapatid sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Makinig po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. For the Lord Himself shall descend. Siya mismo yung bababa, mga kapatid. Kaya nga, sino tayo? Grabe, ano? Bababa siya para sa mga handa, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Parang narinig natin to kanina. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Grabe, habang buhay, kasama na natin ang Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam pag napupuspos tayo ng Holy Ghost. Paano pa kaya pag kasama mo na siya habang buhay? Amen. Grabe po, mga kapatid. Grabe. So, pansinin natin ang pag-asa ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya maglingkod tayo sa Diyos, may pag-asa. Pag naglilingkod ka sa Panginoon at namatay ka, mga kapatid, may pag-asa. Ang unang pupunta sa taas, yung mga namatay kay Kristo. Kaya huwag mong sabihin na, hindi, pangbuhay lang ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, maglingkod tayo habang nabubuhay para pag namatay tayo, may pag-asa pa rin tayo. At pag ikaw naman ay buhay pa na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, maganda rin dahil sa pagbabalik niya, susunod yung mga buhay. May transformation na mangyayari para kasi itong katawan na ito, nauukol lang sa lupa. Imimit na natin ang Panginoon. Pero mauna daw yung mga namatay na naglingkod kay Lord, mga kapatid. Sunod yung mga nabubuhay. Kaya ang makikita natin dito, sa paghahanda natin at sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa mamatay man tayo, sa mabuhay, kung maglingkod ka sa Panginoon, hindi masasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi masasayang, kapatid. Amen. Kaya maglingkod lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong pasisilaw. Amen. Kaya ngayon ang dalangin ko sa araw-araw dito sa bayan ng Santa Cruz. Nanawa makita ng mga tao ng maliwanag ang kahalagahan ng Panginoon na walang katulad. At makita ng mga tao ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Dahil pag hindi yan ang nakita nating mahalaga, meron tayong makikitang ibang mahalaga. Kaya nga sabi nung isang kapatiran noon sa akin, naalala ko, tinext niya ako, sabi niya, Pastor, Sunday, hindi muna kami makapunta ha, kasi Pastor, meron kaming mahalagang pupuntahan. Nung na-receive ko yung text Sunday, mga kapatid, natulala ako. Ano pa bang pinakamahalaga sa mundong ito? Na mas mahalaga pa sa gawain ng Panginoon na kung saan mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon at ang mensahe ng Panginoon ay naroon. Sasabog yung isip ko, Lord. Tinatanong ko si Lord, ano pa bang sasabog yung utak ko, mga kapatid. Ang liit na nga lang ng utak ko, sasabog pa eh. Ano ba yung mahalaga pa sa Panginoon? Dahil wala akong ibang alam eh. Dahil ang alam ko lang na pinakamahalaga ay ang Panginoon, mga kapatid. At ang paglilingkod dahil pag dumating ang pagbabalik ng Panginoon, hindi ka na matutulungan ng trabaho mo eh. Hindi ka na matutulungan ng diploma, kamag-anak, kahit gaano ka pakalakas kay mayor, kahit marami ka pang barangay tanod sa bahay mo. Darating yung time, mga kapatid, it is between you and God, mga kapatid. Kaya dapat kilalanin natin itong paghahandang ito, mga kapatid. Sana'y makita nating lahat ang kahalagahan ng Panginoong Diyos na walang katulad. Amen. Para pag nagdesisyon ka, makikita mo kaagad kung sino yung una mong pipiliin. Siyempre, yung una mong pipiliin yung mas mahalaga. Okay? Sinusubok tayo ng Panginoon.
Siya ba o ganito? Siya ba o... Okay. May mga desisyon na pwede kang magkamali. Pero sa ganitong part, please lang mga kapatid, siya nawa ang pinakamahalaga sa buhay na ito, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Last verse nitong 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Tingnan ninyo, ha? Okay? Verse 18. Wherefore, sabi ni Paul, comfort one another with these words. So, ang comfort ng church, mga kapatid, ay hindi yung magiging milyonaryo, bilyonaryo, dadami ang lupain, dadami ang anak, 1,000 anak. Hindi ganon. Hindi ganon ang comfort, mga kapatid. Ang comfort daw ng church is for us to understand that the Lord who redeemed us will descend, babalikan tayo, at sa mamatay man tayo o sa mabuhay, pareho pa rin tayong, amen, kukunin at isasama ng Panginoon. Sabi ng Bible, magpasawalang hanggang so shall we ever be with the Lord. So yan dapat ay comfort natin. Amen. Sino ba tayo para balikan niya? Amen. Sa mamatay ka man at sa mabuhay, may Panginoon na kukuha sa atin. Sana'y makita natin kung gaano kahalaga ang paghahanda at paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil merong seryoso na Panginoon para kunin tayo. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Meron na lang tayong 10 minutes. Tandaan niyo ito. Kung noong makasalanan tayo, ang unang pagdating ng Panginoon dito ay noong makasalanan tayo. Hindi dahil sa katuwiran kaya siya dumating. Dumating ang Panginoon para ibigay niya ang sarili niya sa kasalanan ng sanglibutan. Ang sabi ng sa Ephesians sa dyan, mga kapatid, He is the propitiation of our sins to the church. Pero sabi niya, church, sabi doon, and not ours only, but the sin of the whole world. Tingnan ninyo, binigay niya yung sarili niya to destroy the curse of sin at magkaroon tayo ng access sa Panginoon, sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Kung bumaba siya at ibigay niya yung sarili niya dahil sa kasalanan natin, hindi baga lalong babalik siya dahil tayo ay naglingkod sa Kanya at binihisan. Kaya nga napakahalaga, sabi niya sino mang tao ang na kay Kristo, nabautismohan kay Kristo sa Galatia 3:27, sino mang taong nabautismohan kay Kristo ay binihi si Kristo. Kaya nga hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik dahil yung mga tutubusin niya ay nakabihis na kagaya niya. Amen. Kaya ingatan natin yung bautismong tinanggap natin. Magpatuloy tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kung bumaba siya dahil sa kasalanan natin, mas siguradong babalik siya dahil sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya patuloy tayong maglingkod, mga kapatid. Amen. So, comfort one another, sabi ni Paul, with these words, na may babalik na Panginoon. At hindi lang siya babalik, sa mamatay ka man at sa mabuhay, may pag-asa tayo sa Panginoon na makasama natin siya. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. So, bago tayo magtatapos dito, mga kapatid, sa pananalita ni Pedro, sa 2 Peter chapter 3, amen, ay mayroong binanggit dito. Sa verse 9, ang sabi, the Lord is not slack concerning His promise. Okay. Ang Panginoon, pag nangako, ay talaga, mga kapatid, tutuparin niya.
as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Hanggat maaari ay ng Panginoon na may mapahamak. Alam niyo kung bakit may napapahamak na tao? Kahit ayaw ng Panginoon. Tingnan ninyo ha. Dahil pinili ng tao na mapahamak siya. Pero kung tanungin mo ang Panginoon, ayaw niya. Na mapahamak yung mga napapahamak. Ayaw niya na pupunta sa impyerno yung mga pupunta sa impyerno. Kaya hindi pwedeng sisihin ng Panginoon yung sarili niya. Hindi niya pwedeng gagawin dahil pinili ng tao na mapahamak. Pinili ng tao na pupunta doon sa direksyon na yun, mga kapatid. Amen. Pero itong magandang balita sa atin ng Panginoon, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Verse 10, mga kapatid. Sabi ni Pedro, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Okay? In that which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Ang pagbabalik ng Panginoon this time, mga kapatid, ay hinilintulad naman. Dahil tinuruan sila di ba? Sa Matthew, si Pedro ay tinuturuan pa lang ng Panginoon. Okay, kaya sila talaga yung mga reliable na magturo sa mga tao. Kaya i-adapt natin yung turo ng mga apostoles dahil sila lang yung mga tinuruan ng Panginoon talaga, mga kapatid. So sa Matthew 25 kanina, sila yung mga doon tinuturuan. So this time, sa sulat ni Peter, tayo naman yung tinuturuan nila, mga kapatid. Dahil ang utos sa kanila ng Panginoon, gumawa kayo ng alagad at tayo yung nagiging alagad ng mga alagad, mga kapatid. Amen. So, nung naturuan na sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, siyempre hindi niya makalimutan yon na ang pagbabalik ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ at Matthew 25:13, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. At maybe through a revelation, bilang lingkod siya ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon sa kanya ng paghahalintulad, amen, na ang Panginoon sa pagbabalik niya ay kagaya ng isang magnanakaw. Amen. Ang magnanakaw, mga kapatid, ay hindi magnanakaw pag nagpapaalam. Hindi magnanakaw yun. Humihingi yun, mga kapatid. Huwag mo sabihin magnanakaw pag sinabing, ayan na naman, hihingi na naman ng mangga yan. Magnanakaw talaga. Hindi magnanakaw yun. Magpapaalam nga rod Kasi tingin nga ako ng mangga kahit dalawa lang. Kasi naglilihi yung misis ko Ayan. Tingin nga ng mangga, may naglilihi dito. So, hindi po nakaw yun. So, ang atake ng magnanakaw, ayan. Kaya hindi pa rin nagbago sa bili ni Jesus Christ yung tinuturo ni Pedro Sa panahon na walang nagbabantay. Kaya sana nga ang prayer ko dahil hindi naman natin alam kung kailan siya babalik, sana ang pagbabalik ng Panginoon is oras ng church, mga kapatid. O kaya oras ng Bible study, kagaya nito. At least, sigurado tayo, di ba? Dahil nakabantay tayo. Dahil yan ang sabi ng Panginoon Matthew 25 verse 13, watch therefore, maging mapagbantay. Sana ang pagbabalik ng Panginoon habang nagpipreach kami, mga kapatid, salamat, ligtas talaga tayo. May mga pastor ba tayong kasama dyan? O kaya habang napupuspos ka ng Holy Ghost, o kaya habang nagdi-devotion, o habang nagpapaawit ka, ay ang sarap, mga kapatid. I pray sana. Sana ang pagbabalik ng Panginoon ay sa mga katulad ng may mga schedule ng gawain. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay ang magnanakaw ay parang talagang hindi lang yan basta-basta tumitira Pinag-aaralan niya dahil hindi yan naatake pag may nagbabantay, mga kapatid. Hindi siya makapangnakaw, natural, pag may mga nagbabantay.
Naintindihan ba natin yun? Ha? Pag hindi na, pag alam niya nang walang bantay, ganyan ang magnanakaw. Saka siya aatake. Okay. Hindi magpapaalam at aatake lang yan pag nakita niyang wala nang nakabantay. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang araw nang nasa loob ng simbahan nga, naituro ko na yan. Kaya dapat kahit sa bahay natin tayo mga kapatid, sana Kristiyano pa rin tayo, no? Nagpipray pa rin, nag-aaral pa rin. Kaya nga, salamat din sa multimedia na aabot tayo mga kapatid. Amen. Sa ikalalago at paghahanda natin sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kailangan mong maghanda, alam mo? Kung bakit kailangan maghanda, narinig mo itong pagtuturo na ito, alam ng Panginoon na nakinig ka. At nakita mo kung gaano kahalaga ang paghahanda. Dahil ang pagbabalik niya ay parang magnanakaw. Huwag niyo munang papatayin dahil ito yung kailangan niyong marinig mga kapatid. Amen. Bago tayo magtatapos. Para siyang magnanakaw sa kanyang pagbabalik. Hindi magpapaalam at pupunta sa oras na hindi inaasahan. Yan ang magnanakaw. Pero tandaan natin, ang Panginoon ay parang magnanakaw. Tingnan ninyo mga kapatid. At kukunin niya ang kanyang mga anak niya sa mundong ito. Magnanakaw. Tanungin kita ulit. Ang magnanakaw ba ay magnanakaw ng basahan? Ang isang magnanakaw, sisirain ba yung padlak para kuhanin lang yung mga basura sa bahay? Ang magnanakaw ba, mga kapatid, ay magpupuyat at aatake kapag tulog na dahil kukuha lang ng isang tuwalya, mga kapatid? Oh yes, sana makita mo ito. Ang Panginoon ay babalik na parang magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ay hindi magnanakaw ng mga bagay-bagay na hindi mahalaga. Babalik siya sa mundong ito na parang magnanakaw, hindi mamamalayan ng mga tao na kukunin niya yung mga mahalaga. Ang mahalaga sa paningin ng Panginoon sa mundong ito ay walang iba kung hindi tayo na mga church members, tayo na iglesia, tayo na tinubos ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay kukunin ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan nating maging handa sa lahat ng panahon. Naway nakita mo kung gaano kakahalaga sa Diyos. Amen. Walang magnanakaw na magnanakaw ng silupin lang, mga lumang dyaryo, wala mga kapatid. Precious tayo mga kapatid in the sight of the Lord. Kaya let us maintain ourselves mga kapatid sa ating Panginoon. Sana kung gano'n niya tayo pahalagahan, makita din nawa natin ito. Para ikaw mismo ipahalagan mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Bubulungan ka ng kaaway, hindi ka natutubusin ng Panginoon, hindi ka mahalaga. Not now, devil. Hindi ngayon. Dahil nakita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos na babalikan niya. Amen. Hallelujah. Oh, what a day that would be, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Maghanda po tayo. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Amen. Magsumikap tayo. Yan ang pinakamahalagang dapat nating paghandaan. Haharap tayo sa Panginoon at amen. Naway, pag dumati ang panahon na yun, ay mayroon tayong mukhang ihaharap na nagsumikap tayo, nakipaglaban sa mga distraction sa mundong ito at iningatan ang relasyon natin sa Kanya bilang kasintahang babae. Wala ka na dapat ibang sasagutin. Hawakan na natin ito. Nakatsamba na tayo mga kapatid sa ating kasintahan. Na huwag na tayong humanap ng iba. Panghabang buhay na relasyon, mayaman itong karelasyon natin,
Guwapong-guwapo itong karelasyon natin, mga kapatid. Amen. At tunay ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at amen. Gamitin nawa din tayo ng Panginoon para sa ibang tao upang makilala ang Panginoon na ito. Hallelujah, na tagapagligtas at mabuti. Na gusto niyang maligtas lahat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Tayong lahat ay manalangin, panandalian. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo ako na ibalik sa Diyos ang papuri at pagsamba. Oh God of glory, thank you Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na pinapakita mo sa amin ang pagpapahalaga mo, Panginoong Diyos, na ikaw po ay babalik. Hallelujah. Para lamang sa isang makasalanan na kagaya namin, Panginoong Diyos. Salamat sa iyo. Salamat, 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 Panginoon. Lord God, gisingin mo nawa ang bawat isa. Lord, I pray, O God, by the power of the Word of God and by the power of the Holy Spirit, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na magsumikap at napaalalahanan ng mga tanging makakapasok ay mga nakahanda. Kaya Diyos, salamat sa mga salita mo sa gabing ito na nagpapaalala sa aming maging handa, Panginoon. Yes, Lord, we are tempted, we are fooled, O God, to prepare from many things and some other things in this life. To please some people, to please some, O God. Ngunit nariyan ka, Lord, na napakahalaga ng ino-offer mo sa amin, Lord. Salamat po. Maghahanda kami, Lord God, lagi na sa magagawa namin. Hindi lamang sa lugar ng panambahan, kung hindi sa aming mga tahanan. Mananatili pa rin ang aming awit, Panginoon, saan man kami naroon. Mananatili pa rin ang aming pananalangin, O Diyos. Mananatili pa rin ang pagkilala namin sa salita mo, saan man kami naroon. Mananatili pa rin ang puso namin, Lord God, na uhaw sa presensya mo, saan man kami naroon, Lord. Sapagkat hindi namin alam kung kailan ka babalik, kay Lord. Tulungan mong yung mga anak, I pray. Let everyone be encouraged, Lord God, to serve you, Lord God. Hindi lang tuwing oras ng gawain, kung hindi sa lahat ng pagkakataon. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Before magtrabaho, Lord, tulungan mo silang dumulog sa presensya mo. Bago pumasok sa school, tulungan mo silang dumulog sa presensya mo, Lord. Hallelujah. Ano man ang gagawin namin, Lord, tulungan mong bawat isa na dumulog sa presensya mo dahil hindi namin alam kung kailan ka babalik. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lubos at dakilang pasasalamat ay karapat-dapat na may pagkaloob namin sa iyo, Panginoon. Sa iyong kabutihan lagi na, O Diyos, Lord. Patuloy ka makipag-usap sa amin, Panginoon, Lord. Bigyan mo kami ng pusong laging nauuhaw sa iyo, sa iyong presensya at sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na maging kaaya-aya hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Thank you, Lord. I-bless mo rin nawang buhay ng bawat isa, Panginoon. O Panginoon, na nakakakita ng aming mga kalagayan. Dalangin ko po ang iyong mapagpalang kamay na kumilos sa buhay ng iyong mga anak na nakasama namin sa pag-aaral. Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan nila, O Diyos. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang kahilingan at pangailangan. Lord, I pray, magpakilala ka, O Diyos, na hindi lamang mabuti, hindi lamang spiritual, Lord. Ikaw ay Diyos na kayang gumawa sa aming mga pangangailangan, Lord God. Financially, materially, emotionally. Lord, healing on our bodies, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, Lord, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matanggap namin ang aming mga kahilingan. Tulungan mo po ang bawat isa na may taas ka, O Diyos, sa kanilang kahilingang ito na iyong tutugunan. In the name of the Lord Jesus. At Lord, dalangin po namin din ang aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, Panginoon, mga kapatid namin, Lord God, na muli silang manumbalik. Mga kapatid na nakakilala na sa iyo, Lord. Ipuin mo muli ang puso nila, Panginoon.
Touch more hearts, touch more souls, O God, I pray. Hallelujah, have mercy, Lord. May mga nananalangin sa oras na ito para sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, I pray, O God. Abutin mo po sila kung paano ka nagpakilala sa amin, Lord. Magpakilala ka rin sa kanila. Kung paano mo hinipo ang puso namin, Lord, ipuin mo rin po ang puso nila, O Diyos. Sapagkat napakagandang maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Naway masubukan kanila, makilala kanila, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang, Panginoon, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus at kinakalagan namin ng kaligtasan. Lord God, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga lugar na kung nasaan naroon kami, kinakalagan namin ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kinakalagan namin ng kalooban ng Diyos, Lord God. Kinakalagan namin, Lord God, ng kapangyarihan ng banal na dugo na siya magpapatawad sa mga kasalanan. Kinakalagan namin na makapangyarihang pangalan ng Panginoon, hallelujah. Hallelujah, pangalan na siyang pinagkaloob sa amin. Hallelujah, sukat na ikaliligtas sa pangalan ni Hesus Kristo, Lord. Kinakalagan namin, hallelujah, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord God, na kumilos, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa bawat lugar at sa bawat gawain, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. I-bless mong mundong ito, Lord, ng apostolikong gawain. Lord God, hallelujah. Tulungan mo kami na ma-meet ang mga taong ililigtas mo. At Lord, i-lead mo rin sila na makita namin sila, Panginoong Diyos. Lord, at mayhatid namin at makasama din namin sila sa paglilingkod. Sa pangalan mo, Lord. Salamat sa gabing ito, O Diyos. Lord God, na nagpapaalala. At ngayon ay naiisip namin ang kahalagahan ng pagbabalik mo, kahalagahan ng paghahanda. At nakita din namin kung gaano kami kahalaga sa iyong paningin, sa tulong ng iyong salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Lord. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito. We honor you, Lord. We give you all the glory, we give you all the praise. Ito po ang aming samo at dalangin sa mabuti at tapat naming Panginoon, sa aming kasintahan, hallelujah. O dakilang Ama, in the name of the Lord Jesus Christ, blessed be your name, Lord. Thank you. Salamat sa Panginoon. Amen. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. At para lalo pa tayong ingatan ng Panginoon. Paglingkod pa tayo sa Diyos, mga kapatid. Enjoy natin ang paglilingkod, mga kapatid. Praise the Lord. God bless you all. Sumaating lahat ang biyaya. Bindisyonan nawa tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Lord Jesus. Purihin ang Panginoong Jesucristo.